Si David ay isang batang mahilig mag-cellphone. Tuwing umaga, habang nagkakape ang kanyang mga magulang, si David ay abala sa paglalaro ng mobile games o kaya'y nanonood ng mga videos. Hindi siya tumitigil hanggang sa maghapon kahit na hindi na siya nakakain ng maayos o nakakapaglaro sa labas kasama ang kanyang mga kaibigan. Isang araw, nagkaroon ng school project si David na kailangan niyang tapusin sa loob lamang ng isang linggo. Kailangan niyang gumawa ng isang research tungkol sa kalikasan at ipakita ito sa klase. Ngunit dahil mas pinili niya maglaro ng cellphone kaysa mag-aral, napabayaan niya ang kanyang project. Naging huli na siya nang magsimula siyang mag-research at magsulat, kaya't hindi na siya nakagawa ng magandang proyekto. Nang dumating ang araw ng presentasyon, bumaba ang kanyang score at hindi siya natuwa sa resulta. Nalungkot si David at nakaramdam ng pagsisisi. Pumunta siya sa kanyang lolo upang humingi ng payo. Nagsabi ang lolo niya, David, mahalaga ang teknolohiya, pero mas mahalaga ang oras. Kung binibigyan mo na sobra ang cellphone mo, nawawala ang oras para sa mas mahalagang bagay tulad ng pag-aaral, paglalaro sa labas at pagkakaroon ng tunay na koneksyon sa mga tao. Naunawaan ni David ang ibig sabihin ng mga sinabi ng lolo niya. Mula noon, nagtakda siya ng oras kung kailan siya maglalaro ng cellphone at kung kailan siya mag-aaral o maglalaro sa labas. Unti-unti, mas naging balanse ang kanyang buhay at natutunan niyang gawing produktibo ang kanyang oras. Ang lesson ng kwento, ang sobrang paggamit ng cellphone ay maaaring magdulot ng pagka-busy at pagkaabala, kaya't mahalaga na magkaroon tayo ng balanse sa ating oras. Dapat laging isaisip ang mga bagay na mas mahalaga tulad ng pag-aaral, pakikipagkaibigan at pagmumuni sa kalikasan.